Nandito si Kim. Tim? 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 Nandiyan ka ba, Tim? Tim? Problema ako eh. Here he is. I wanna make you smile whenever you're sad. Carry you around when your arthritis is bad. All I wanna do is grow old with you. I'll get you medicine when your tummy aches. Build you a fire if the furnace breaks. Oh, it could be so nice growing old with you. I'll miss you, kiss you, give you my coat when you are cold. Need you, feed you, even let you hold the remote control. So let me do the dishes and I'll get you. Nakilala ko siya nung bago magkarakol. Nakita ko lang siya sa Mami. Doon kasi ako nakain ng lunch eh. Sa tiyempo, habang nakain ako, dumaan siya sa harapan ko. Magpapaseros ata siya nun, nakita ko siya. Tiyempo namang may kakilala ako sa tropa niya, si Candy. Tinanong ko si Candy, ginamit ko cellphone ng tropa ko. Sabi ko, ano pangalan ng katabi niya? Hindi niya pa malaman kung sino. Tapos sabi ko yung parang kakaibang damit na parang tag-ibang bansa ang dating niya. Tapos tinanong niya, si Ann ba? Sabi ko, yun ata. Tapos sabi niya, Ann Margaret Fernandez. Yun daw ang pangalan. Tapos tinanong ko ng number. Tatanong niya daw muna. Ngayon, nung tinatanong na kung sino kumukuha ng number, sabi ko, wag sabihin na ako kumukuha. Tapos anong nangyari nun, dumana siya, papasok ko sila. Tapos bigla sinabi ni Candy na, ayan yung kumukuha ng number mo. Tinuro ako. Una nagtatago ako, tapos bigla ako nagpakita. Ang sagot niya lang sa akin, okay. Di lang sagot. Talaga sobrang taray niya, umpisa pa lang. Hindi ko talagang maiisip na magkakatuluyan kami. Tapos yun. Yung mga nagustuhan ko sa kanya naman, yung parang exotic yung mukha niya na pinaghalong taray at sweetness. Kasi actually, nung nakita ko yung talagang nagustuhan ko sa kanya is yung parang nag-aaway sila ng ex-boyfriend niya. Tapos nakita ko yun, ang nangyari nun eh. Hindi ako nakikinig sa usapan nila, pero parang tinitignan ko sila kung ano nangyayari sa kanila. Tapos, nung nakikinig, nung ano na ako, nung nakatingin ako sa kanila, nasabi ko sa sarili ko na napakaswerte kung magiging kami nito. Hindi mangyayari sa amin yung kaaway na ganyan. Mamahalin ko siya ng sobra. Niligawan ko siya. Paano ako naligaw? Actually, hindi ako marunong maligaw eh. Ang ginawa ko lang naman yung kinuha ko, di ba nasa akin yung number niya? Kinuha ko na. Ang nangyari nun, pagkakuha ko ng number sa kanya, tinext ko siya, gabi yun eh. Tiyempong nag-GM siya, kaya nag-reply ako sa kanya. Tapos hindi ko rin nakakalang magiging, alam mo yung closeness? Yung closeness na nangyari sa amin na parang, bigla kami magkasundo, parang gano'n. Kasi may mga pinag-usapan kami, magkatugma naman yung pinag-usapan namin. Tapos nung, yun na, halos-halos yung araw-araw mag-text. Talagang nakapol na ako sa kanya sa araw-araw na pag-text namin. Tapos nangyari dun, actually hindi ako nag-load eh. Bigla na lang ako napapaload dahil sa kanya para na makatext ko siya. So yun, araw-araw ko siya sinusuyo. Actually naging mag-text na kami. Tapos lagi ko siya pinapangiti, sa akin siya lagi nag-open. Yun na,
Hanggang sa tuloy-tuloy na, nagka-developan na, nagkahulugan ng loob. Ako kasi yung tipo na hindi ko kaya manakit ng babae. Hindi ko talaga kaya. Hindi ako bakla. Tsaka, naisip ko rin, bakit ko kailangan ligawan yung taong yun para lang saktan siya? Diba? Gumawa pa ako ng effort para lang mapahulog ako sa kanya, mapahulog siya sa akin, tapos mapaliwalain ko na lang lahat. Hindi ako ganun. Tsaka ako yung tipo ng tao na kahit kasalanan mo na, ako pa rin humingi ng sorry. Wala akong pride sa katawan. Talagang kinain ko talaga lahat yan noon pa. Dahil pinangako ko sa sarili ko na kung sakaling maging kami man, siya lang huling-huli ko. At hanggang habang buhay niyo. Hindi niya kasi totally sinabi. Ang nangyari nun, parang paramdaman na parang kami. Sobrang saya. Hindi ako nakakapag-load kasi syempre wala akong pera ng mga araw na yun. Nag-load siya, pero tinetext niya kung ano yung ginagawa niya, kung nakauwi na siya. Basta yung gano'n. Tapos yung mga October 10 pataas, bigla niya lang sinabi na parang kami na talaga. Tapos tsempong October 19, doon talaga namin dineclare na kami na. Sobrang saya. Talagang hindi mo may explain kung paano naging kami, kung basta parang kakaiba, bigla na lang dumating. Yung ganun. Actually, binago ko na yung sarili ko bago pa ako pumasok sa relasyon na to eh. Kasi nga, gusto ko magtino. Meron akong background na pagkababaero noon, high school ako. Pero nung nakilala ko siya, unti-unti talaga ako nabago. Kasi dati, nung bakasyon, nagtatrabaho ako sa Prince. Naging waiter ako doon. Siyempre, hindi mo may iwasan, araw-araw inom. Pero nung naging kami na, minsan hindi na ako nagpunta ng Flames. Hindi na ako nakakapag-inom. Tsaka yung gala, sobrang gala talaga ako, di mo abutan sa bahay. Pero nung naging kami na, wala, lagi na ako standby sa bahay. Tantay ng oras, puntahan ko na siya. Uwi. Kunyari, bahay, punta sa kanila, uwi. Yun na lang naging kasanayan ko. Hanggang ngayon, yun na lang gusto kong mangyari. Gusto kong alis man ako, kasama ko siya. Yun lang. Talagang wala na akong mga balak pang ikasira yung relasyon namin. Away. Hindi ko sa ulo eh, pero marami na akong pinagdaan ng away. Halos umabot na nga sa parang, alam mo yun yung parang nagbago na relasyon namin. Salaan ako, aminado naman ako. Una, sa girlfriend, sa ex-girlfriend. Siyempre, issue yung ganun. Pero wala naman talaga yun. Dinilit ko sa Facebook, dinilit ko sa contact. Tsaka yung tungkol naman sa kukulitan ko. Makulit kasi ako eh. Ako yung tipong lalaki na tutulog sa bahay ng tropa ko. Kunyari, tambay. Sino nga ba namang girlfriend na hindi mag-aalala, diba? Nung oras ka na uwi, madaling araw, uwi ka, kaya umaga. Siyempre mag-aalala siya. Kaya naiintindihan ko naman. Tsaka isa pa, yung pagiging katanungin ko, na tanong ako ng tanong sa kanya. Siyempre, hindi mo may iwasan din sa akin na magtanong ako. Kung talaga naman dapat may tanong eh. Pero ewan ko, gusto sanang ayusin namin yun. Siyempre, yung masayang yung relasyon na to. Sobrang mahal na mahal ko yun. Yun. I think siya na talaga, tingin ko. Pero wala naman talaga nakakalam. Maski sino naman eh. Pero sana lang, nagawa naman kami ng paraan. Tulad ngayon, bakasyon, hindi kami nakikita. Nagawa kami ng paraan para makapagkita kami. Tsaka isa pa, meron kaming guide. Siya, basta, nahingi kami ng tulong sa kanya. Tsaka nahiling din ako talagang sana kami na talaga.
So yun, May 19 ang huling-huli. Mi, happy Mansari. Sana nagustuhan mo yung regalo ko sa'yo. Hindi man siya things, pero lahat yan totoo. So yun, abangan mo ang susunod. I love you.